Mula sa bulwagang pambalitaan ng City Information Office, narito ang mga balita sa linggong ito. Nuwangan River Cleanup Drive nagpapatuloy. Narito ang report ni Rizel Villote. Nagpapatuloy ang ginagawang clean-up drive ng city government katuwang ang iba't ibang grupo sa paglilinis ng Nuwangan River. Nitong December 13 ay pinalawig ang paglilinis sa may hangganang bahagi ng ilog sa Eco Park na matatagpuan sa barangay Magsaysay, Kidapawan City. Tulong-tulong ang mga kalahok na pinangunahan ng mga kawani ng City Environment and Natural Resources Office, Kidapawan sa pagkuha ng mga basura sa lugar. Kaugnay nito ay nagsagawa rin ng paglilinis sa bahagi ng ilog sa may nursery phase 1 ng Barangay Poblasyon. Layo ng clean-up drive na maibalik ang dating estado ng Nuwangan River na isa sa mahalagang pagkakakilanlan ng lungsod ng Kidapawan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Rizel Villote ng City Information Office. Mayor Pao sa mga manggagawa ng pamahalaan. Magpatawad, yan ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Narito ang mga detalye mula sa report ni Limuel Macatol. Pagpapatawad at hindi magagarang mga regalo ang totoong diwa ng Pasko. Ito ang mga katagang tinuring ni City Mayor Pao Evangelista sa harap ng mga kapwa lingkod bayan sa isinagawang flag raising ceremony umaga nitong December 15. Mas nakagagaan niya ng damdamin para sa isang tao kapag walang mga balakid sa puso nito at mas naipagdiriwang ang Kapaskuhan ng walang sama ng loob sa kapwa. Kasabay nito, hiniling ni Mayor Pao Evangelista sa mga manggagawa ng pamahalaan na kung may pagkakamali mang nagawa ang mga kanilang boss ay mas mainam na patawarin na lamang ito. Gayon din sa mga department managers, huwag magtanim ng sama ng loob sa kapwa empleyado dahil mas maganda raw ang opisina kapag mayroong itong healthy environment. Hiling ng alkalde sa kapwa niya lingkod bayan na ipagdiwang ang Kapaskuhan kasama ang pamilya at mga mahal sa buhay. Dahil ang totoong Pasko ay nakikita sa matatag na pagbubuklod ng bawat pamilya na kailanman ay hindi natitinag sa kabila pa man ng mga naranasang dagok sa buhay. Para sa Let's Go Luntian Report, ako si Limuel Macatol ng City Information Office. Pangalawang batch ng cash gift distribution para sa mga octogenarian at nonagenarian ng Kidapawan ipinamahagi na. Narito ang report ni Jelaika Kate Ganancial. Ilang araw bago magpasko, naipamahagi na sa mga octogenarian at nonagenarian ang kanilang mga cash gift mula sa National Commission on Senior Citizen. Nitong December 11, 2025, tinatayang nasa 231 ng mga senior citizen na edad 80, 85, 90 at 95 ang nagkatipon at pumuno sa Kidapawan City Convention Hall upang personal na tanggapin ang 10,000 pesos mula sa nabanggit na ahensya. Bakas sa muka ng bawat recipient ang ngiti at saya dahil na rin sa biyayang kanilang natanggap. Malaking tulong din ito para mabili nila ang kanilang pangunahing pangangailangan tulad na lamang ng gamot at gatas. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Office of the Senior Citizens Affairs at ng City Social Welfare and Development. Buong pagsuporta naman ang ibinigay ng lokal na pamahalaan sa programa, lalo pa at malaki ang pasasalamat, pagsaludo at pagpapahalaga ng City LGU sa lahat ng mga lolo at lola sa lungsod. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Jelaika Kate Ganancial ng City Information Office. Kidapawan City Councilor, Top 10 awardee sa 2025 Happiest Pinoy na si Buana Luwilier. Pakinggan natin ang report mula kay Limuel Macatol. Hindi kabilaman ang mga suliranin, kalamidad at mga pagsubok sa buhay, hindi pa rin nakakalimutan ng mga Pilipino ang tumawa at maging masaya. Patunay nito ang pagkilala kay City Councilor Jason Roy Sibog na pasok sa top 10 bilang happiest Pinoy ng kumpanyang si Buana Luwilier. Umabot lang naman sa kalahating milyon ang bilang ng mga nominado mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na mayroong kwento ng pag-asa at nakapangiti sa kapwa maging sa komunidad. Ilang sa mga naging programa na isinusulong ni Sibog kasama ang tuklas katutubo ay ang edukasyon, pangkabuhayan at maayos na kalusugan ng mga katutubo lalo na para sa mga kababaihan at mga magsasaka. Hindi din kinalimutan ni Sibog ang ugat ng kanyang pinagmulan at isinusulong din niya ang mabigyan ng sapat na edukasyon at pangkabuhayan ang mga katutubo. Pinapanatili nito ang tradisyon, paniniwala at kultura. Kinilala rin ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan ang tagumpay na ito ni Councilor Sibog, lalo pa at kaakibat rin siya sa City LGU sa adikaing kanyang isinusulong. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Limuel Macatol ng City Information Office. Biyaheng Kidapawan, Zamboanga. Nagsimula na ang operasyon. Narito ang report mula kay Leo Umban.
Nagsimula ng bagong ruta ng Mindanao Star Bus Transport Incorporated nitong araw ng Miyerkules, December 10, 2025 na biyahe mula Kidapawan City patungong Zamboanga City. Ang rutang Kidapawan City, Zamboanga City ay dadaan mula Kidapawan City patungong Kabakan, Midsayap, Cotabato City, Pagadian City, Buog, Imelda, Ipil hanggang sa umabot sa Zamboanga City. Aalis sa Kidapawan ang first trip ng 1:30 AM at 2:20 AM naman sa second trip. Para sa mga regular na pasahero, ang pamasahe mula Kidapawan hanggang Zamboanga ay 1,335 habang ang special fare naman ay 1,068 pesos. Ang bagong ruta ay naglalayong magbigay ng mas mabilis at maginhawang biyahe para sa mga pasahero na luluwas sa Zamboanga City. Inaasahan na mas mapapalakas pa ang ugnayan ng bawat komunidad sa pagbubukas ng bagong ruta. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Leumba ng City Information Office. Unang misa para sa simbang gabi, dinagsa ng mga mananampalataya. Narito ang report mula kay Sheila Panerio. 6 na araw na lang at ipagdiriwang na ang pinakamasayang okasyon para sa lahat ng mga Pilipino ang Pasko. Bilang pakikiisa ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan, ay ipinagpapatuloy nito sa ikalawang taon ang pagsasagawa ng simbang gabi sa City Gym na bukas para sa lahat ng mga nais makiisa sa banal na misa. Pinangunahan ito ni Father Alfredo Palomar, DCK na nagbigay ng aral sa pagiging tunay at dalisay sa lalo na sa pagsunod sa aral ng Diyos na siyang dahilan ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Gayon din sa relasyon ng bawat isa sa kanilang kapwa, binigyang diin niya rin ang pagiging mabuti at marespeto. Pinasalamatan naman ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista ang Simbahang Katolika sa suportang ibinigay nila sa Kidapawan City LGU sa inisyatibong magdaos ng misa sa Kidapawan City Gymnasium para na rin mas mailapit ito sa mga Kidapawenyong manggagawa. Idaraos ang simbang gabi mula December 15 hanggang 23, 2025 tuwing alas 5:30 ng hapon. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, Sheila Panerio ng City Information Office. Kabutihan at katapatan ng mga tricycle drivers muling kinilala ng Kidapawan City LGU. Narito ang report mula kay Chayla Baldos. Iba ang sayang na idudulot sa mga nawalan ng gamit kung maibalik ito sa kanila, maliit man o malaki. Lalo pa ang mga kagamitang kadalasan ay nakakalimutan ng mga commuters sa mga tricycle kung saan ang ilan sa kanila ay nagmamadali at maghahabol ng oras. Kaya naman, muling kinilala ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan ang mga mabubuting tricycle drivers sa likod ng mga naibalik at naisauling mga cellphone, bag, envelope na naglalaman ng mahalagang dokumento at pera na na-turn over sa tanggapan ng Traffic Management and Enforcement Unit o TMEU. Ang katapatan ng mga tricycle drivers ay larawan ng disiplinadong Kidapawenyo na kahit paman puno ng pagsubok at kahirapan sa buhay ay lumalaban ng patas. Nasa 17 mga tricycle drivers ang kinilala at tumanggap ng sertipiko mula sa lokal na pamahalaan nitong December 15, 2025. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Chayla Baldos, Dalaygon ang Diyos. 4 beneficiaries ang nakatakdang magtatapos na sa programa ayon sa CSWDO. Narito ang report mula kay Lloyd Kenzawazay. 403 mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang rekomendang gumraduate na sa programa. Batay ito sa assessment ng City Social Welfare Development Office na kanilang inanunsyo sa flag raising ceremony ng City Government of Kidapawan umaga ng December 15. Ibig sabihin, na kompleto na ng mga 4Ps members ang mga itinatakda ng programa. Gaya na lamang ng pagkakaroon ng munting kabuhayan na ipagpatuloy ang pag-aaral ng kanilang mga anak at wala ng mga anak na edad 18 years old pababa. Ngunit, tiniyak naman na itataguyod ang pagtulong sa kanila sa pamamagitan ng pandugtong program gaya ng dagdag na livelihood assistance, insurance coverage, skills training, at tuloy-tuloy na monitoring para hindi na sila bumalik pa sa kahirapan. Bagay lamang ito ng City LGU Post-Exit Support Initiative na naglalayong palawigin pa ang mga programa ng pamahalaan na magpapaunlad sa kabuhayan ng mga Kidapawenyo. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan, report, Todd Keswasay, City Information Office. Mag-impok habang maaga upang may madudukot sa oras ng pangangailangan. Ayon sa isang batang leader ng kooperatiba, narito ang report mula kay Von Clark Herrera. Isinusulong ng Luntian Kidapawan Cooperative ang kahalagahan ng paglahok ng mga kabataan sa kooperatiba at
ang mapalawak ang kamalayan ng mga ito sa mga benepisyong maibibigay nito. Kaya naman, sa isinagawang convocation ng City LGU nitong Lunes, December 15, 2025, nanawagan si Chairperson Laboratory Co-op KCN Register MPC Jana Marita Yabas sa mga magulang na hikayatin ang kanilang mga anak na maging bahagi ng kooperatiba. This is your chance and responsibility as parents. Guide your children now rather than wait until later. By supporting them, our youth gain values that will guide them for life. Responsibility, leadership, teamwork, and the understanding that progress is stronger when we work together. Darating kasi ang panahon na ang mga kabataan ay magiging leader ng komunidad, kaya't mahalagang may mga magulang na nakasuporta lalo na sa usapin ng pag-iimpok ng pera. Kung maagang matutunan ng mga kabataan ang mga prinsipyo at paraan ng isang kooperatiba, tsak na magkakaroon ng mga ito ng mas matibay na pundasyon sa hinaharap na magdadala ng positibong pagbabago sa komunidad. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Ponplac Herrera ng City Information Office. Kidapawenyo, nanguna sa archery at nagugi ng gintong medalya. Narito ang detalye mula kay Mito Sila o Kalenya. Disiplina at pagsusumikap sa training, isa itong kombinasyon upang makamit ang tagumpay. Kaya naman, isang Kidapawenyo si General Mark M. Bangoy ay nagwagi ng 2 gintong medalya at 1 tansong medalya sa naganap na 2025 World Archery Philippines, Philippine Sports Commission, UAP PSC, Philippine Archery Cup Final sa Marikina City. Pinatunayan nito ang kanyang husay sa kabila ng matinding laban at nagbunga nga naman ang ipinamalas na kagalingan sa bawat pagpana. Nito lang araw ng Lunes, December 15, 2025, sa isinagawang convocation program ng City LGU ay nakiisa at kinilala ang tagumpay ng atleta at siya ay tumanggap ng sertipiko ng pagkilala. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Mito Silao Kalenya ng City Information Office. Kidapawan Swimmers, nag-uwi ng karangalan sa lungsod. Narito ang detalye mula kay Rizel Vellote. Ipinagmamalaki ng Kidapawan City ang tagumpay ng mga kabataang atleta na patuloy na nagdadala ng karangalan sa lokal man o pang-international. Nito lang nakaraang December 6, 2025 sa bansang Dubai, si Abby Christopher Madrid ay nakamit ang ika-26 na pwesto mula sa 204 na mga kalabang athletes sa 5-kilometer category at 15th na pwesto sa junior category sa Ocean Man World Finals Open Water Swimming. Mayroong mahigit 2,700 na mga atleta mula sa 90 na mga bansa ang nagtipon-tipon upang lumahok sa nasabing kompetisyon. Sa kabilang banda, isang atletang Kidapawenyo rin na si Prince Trismark Villanueva ay nagtapos sa ika-9 na pwesto sa mahigit 200 na mga athletes sa ginanap na Davao Samal Davao BFID Cross Channel Swim noong nakaraang November 30, 2025 sa Samal Island, Davao City. Ang mga tagumpay ni na Abby Christopher Madrid at Prince Trismark Villanueva ay patunay sa kahusayan ng mga kabataang Kidapawenyo sa larangan ng palakasan, lalo na sa swimming. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Rizel Vellote ng City Information Office. Speaking of swimming, Rizel, Jelay, tsaka Leo, ay madami actually mga empleyado na lumalangoy sa kagalakan ngayon dahil sa katatapos lamang nating Christmas party. At hindi pa yata sila nakaka-get over Von sa mga bonuses at sa mga blessings na ibinigay sa atin, di ba? Kaya naman nakikita natin na buhay ang City Plaza, lalong-lalo ng ating mga establishmento dahil sa dami at saka pagdagsa ng ating mga mamimili bilang preparasyon na din sa darating na Pasko, pang regalo at saka pang Noche Buena. At lalong-lalo na po na this 22 is malapit na po magtapos ang bazaar natin sa City Gymnasium. Kaya po dinadagsa ito ng mga Kidapawenyo at ng mga iba pang mga karatig na mga bayan, ng mga residente. Yes, speaking bazaar, meron din tayong ginaganap na tuwing gabi, yung simbang gabi. Nagsimula na. Ang pangit naman kung umaga yung simbang gabi, di ba? Oo, simbang gabi. Papatuloy. Para sa mga empleyado yan, di ka? At saka sa mga sa mga gustong lumahok, open po yung simbang gabi na ginaganap dyan every 5:30 p.m. sa ating Kidapawan City Gymnasium. At para naman sa mga naghahanap ng venue na kung saan they can spend time with their family, just chill out,
and just relax, pwede naman silang pumunta dito sa City Plaza dahil maliban sa ating mga parol at saka mga decorations, ay nandirito din ang ating lingaw-lingaw sa plaza. Yes, so at saka every Friday, Saturday, Sunday po ang schedule yan buong December, and iba't iba pong mga showcases yung matatagpuan, mapapanood every weekends. And speaking of showcase po, no, this 21 Sunday, meron pa tayong Pasko sa Suruyan. Tampok po dito ang mga iba't ibang mga banda. And especially po, meron po dito yung mga pagkain po natin sa gilid-gilid, yung mga barbecue at yung mga balot po, no? Gusto ko nga lang balikan itong 22 sa Bazaar. Ay naman, at ano pang hinihintay nyo? No, punta na kayo, hanap na kayo ng mareregalo, no, para sa inyong mga mahal sa buhay. At balikan natin itong sinabi ni Mayor na ang tunay na essence ng Pasko ay ang pagpapatawad sa ating kapwa. Yung may forgiveness kung merong nakautang sa iyo, hindi lang pera, baka nakautang ng pagmamahal, abay, tawarin mo na. Sakto, kahapon nagbayad na ako. Nang ano? Nang ano? Sama ng loob. Nako. Nagbayad na tayo. Oo. Kaya naman at nakakatuwa lang talaga na makita ang ating mga kapwa na napakabuhay tuwing Pasko. Pero sana naman ay hindi lamang sa Disyembre maging mabait ang ating kapwa, kundi kung pwede na lang ay round the year to ang buong buhay na lang ay maging mabait at mapagbigay. Yes, and speaking of ating kapwa Abon, marami tayong siguro Kidapawenyos or kababayan, of course, na uuwi sa kanilang mga pamilya, babiyahe. So, mag-iingat. And ngayon, available. Nandito na po sa Kidapawan City yung biyaheng Zamboanga. So sa mga uuwi papuntang Zamboanga, pwede na po kayong dili na mag-start, di ba? Dito na sa Kidapawan City Terminal, mag-antay ng bus papunta at pauwi sa Zamboanga Yes, City. kung nagtatanong naman sila kung magkano yung pasahe, magbigay na tayo ng idea. Yun nga, nasa 1,335 yung pinaka regular fare niya. Yung special fare naman, siguro yung mga senior citizen, babiyahe doon is nasa 1,068 pesos lang. So, nasa 300 halos ang discount niya. At syempre speaking of sa mga bumabiyahe o babiyahe, dalangin natin ay ma-experience nila ang ilaw na kagaya ng nakita nung tatlong wise men, di ba? 3 wise men that led them to the manger where our Lord and Savior lies. Na sana ay magabayan din sila ng ilaw ng Panginoon patungo sa kanilang patutunguhan, lalong-lalo na ng kanilang mga pamilya. Dahil ang Pasko ay hindi lamang dahil sa handaan, hindi ito tungkol sa mga regalong matatanggap, kundi sa pag-ibig at pagmamahal na maiaabot natin sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga pamilya. Yes, and ang Pasko ay ilang araw na lang? 6 days, Pasko na. Excited, ano? Napaka-excited niya, mga kaibigan. 6 days na lang. Diba? 6 na araw na lang, mga kaibigan, ay Pasko na. And 11 days to go, New Year na. Aba, hindi masyadong excited, ano? Anyway, at yan na nga ang nakalap nating mga balita para sa linggong ito. Sa ngalan ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista, City Information Officer William Moore Magbanwa, ang ating gwapong kasama sa likod ng kamera, Lawrence June Madeloso. Ako, si Bon Clark Herrera. At ako, si Rizal Veliote. At ako naman, si Jaleka Kate Ganansyal. At ako naman, si Leumban. At ito ang CIO News!